Sumalang sa budget hearing sa Senado ngayong araw ang Department of Works and Highways. Inilatag dito ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga inayos sa kanilang pondo para sa susunod na taon sa harap nga ng kaliwat-kanang isyu ng korupsyon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano-ano yung ginawang improvement sa budget ng DPWH at pumayag ba ang Senado dyan? Cheryl, sa ilalim ng NEP, originally 881.3 billion pesos ang proposed budget sana ng DPWH. Pero kasunod ng review order at rekomendasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanggal ngayon yung 255.53 billion worth ng mga locally assisted flood control, locally funded flood control projects. Kaya from 881, naging 625.8 billion pesos ang panukalang pondo for 2026 ng ahensya. Dito, naibahagi na Secretary Vince Dizon na nirepaso na nila itong budget ng ahensya, tinanggal na nila yung duplicate projects, yung mga completed projects, maging yung mga overlapping sections daw sa mga proyektong pangkalsada. Pero ang sinasabi rin dito ni Secretary Dizon, hindi pa raw perpekto pero narepaso na, kaya kung sakaling may makikita pa raw ang Senado na questionable pagdating doon sa kanilang pondo at sa mga proyekto, bukas daw silang pag-usapan at tugisin kung may issue makikita. Dito kasi, Cheryl, ang natitira na lang is 458.35 billion pesos para sa mga proyektong pangkalsada, 111.62 billion pesos para sa ibang operational na pangangailangan ng ahensya, at meron pa namang natira para sa flood control projects, pero foreign assisted flood control projects na to, at ang allocated na pondo dito ay 15.77 billion peso. Cheryl. Sinabi rin ni Secretary Vince Dizon na marami pang kakasuhan kaugnay nga sa flood control projects. Ano ang kanyang sinabi on this? Oo, Cheryl, kanina kinukulit din ng media si Sec Dizon tungkol dito, pero ang sabi niya, tuloy-tuloy yung kanilang pagtutugis dito sa mga issue, at so far kasi marami na silang na-file na mga, meron silang listahan ng over 9,000 na mga proyekto, at so far completed from July 2022 to May 2025. Sa mga ito, 150 ang nag-undergo ng validation at 15 ang reported na missing or uncompleted. Pero sabi naman nila, makikipag-coordinate sila at cooperate lalong-lalo na sa mga report dito sa Senado, at ang Senado naman, bukas naman silang silipin pa yung possibility na ibigay yung agency focus na capacity sa mga infrastructure para naman doon sa mga ahensya. For example, yung issue dito sa farm to market roads, imbis na DPWH lang daw ang gagawa nito, ibibigay ito sa Department of Agriculture. Yung mga issue ng mga infrastruktura pagdating sa education sector, imbis sa DPWH, titignan nila yung possibility na ibigay ngayon sa Department of Education yung capacity para sa mga infra projects, para raw masiguro yung implementasyon at yung accountability sa mga ito. Cheryl. Kumusta yung ginagawa ring review sa mga tauhan ng DPWH ngayon? Oo, Cheryl, so far nakikita naman maganda naman yung reception ng komite dito sa budget ng DPWH, pero kanina umaga naman sa DPWH mismo ibinahagi naman ni Sec Dizon na around 1,993 positions ang bakante din naman sa DPWH, at ang pinaprioritize nila ngayon yung promotion ng mga job order employees, yung mga insider DPWH employees, para ma-fill itong mga regional and district offices nila. At so far, bukod naman dyan, ang sabi rin kanina ni Sec Dizon nung nakapanayam ng media panandalian, pagkatapos daw ng kanilang hearing dito, balik daw sila agad sa pag-aaral dito sa mga problema pang kinakaharap ng DPWH. Cheryl. Halos 2 posisyon ang bakante ngayon. Hindi ba ito makakaapekto sa operations ng DPWH? Oo, Cheryl, itong nearly 2,000 vacant positions, ang gagawin nila yung promotion ang isa sa pinakatinitignan nila para mapaangat na raw yung kanilang mga hardworking, honest at mapagkakatiwalaan daw ng mga empleyado. And so far, wala namang sinabi si Sec Dizon na magkakaroon ng problema pagdating sa operasyon ng ahensya patungkol dito. At ang maganda pa nga sinabi niya, para naman sa mga job order employees, pinapangako niya na yung mga sahod nito hindi na rin daw madedelay. At hinihikayat niya lalong-lalo ang mga job order employees na mag-apply daw for promotion. Cheryl. Nagsagawa rin daw ng earthquake drill kanina. Natapos na ba ito at nagpapatuloy na ba ulit ang hearing?
Oo, Cheryl, 30 minutes yung naudlot o nahinto yung mga pagdinig dito, especially sa budget ng DPWH. At kanina, pinakatinuro kung paano, saan ba dapat pumunta yung safe spaces dito sa Senado, saan yung collapse zone, yun yung harapan mismo ng building. Nakita din natin yung Bureau of Fire Protection na sinimulate nila yung pagre-rescue. Meron pang isang empleyado ng Senado na siya mismo ang hinuk at nirapel pababa para ma-simulate yung pagre-rescue sa mga tao kung sakaling hindi nakalabas sa pamamagitan ng paggamit ng hagdan. And so far, pagkatapos naman nun, bumalik agad sa pagdinig dito. And sabi ni Senator Sherwin Gatchalian na mabusisi nilang aaralin ang budget ng DPWH, lalo pat maugong ngayon ang mga issue sa anomalya sa mga infra project. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.